Biglang nagiging tahimik ang paligid kahit magulo ang mundo sa paligid mo. May pagkakataong hindi ka makatulog dahil may mabigat na damdaming bumabalot sa puso mo na hindi mo maipaliwanag ng lubusan. Parang may malalim na tinig na unti-unting gumigising sa kaluluwa mo habang nagpapatuloy ang bawat araw ng buhay. Hindi aksidente ang lahat ng nararanasan ng tao, lalo na kapag paulit-ulit kang hinihila, pabalik sa panalangin at pananampalataya. Posibleng may mensaheng gustong ipaabot ang Diyos na matagal mo nang hindi napapansin dahil abala ka sa mga bagay ng mundong mabilis ding nawawala. Kapag dumarating ang mga sandaling puno ng kakaibang kaba at matinding emosyon, kadalasan may espiritual na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon. Madalas ginagamit ng Panginoon ang katahimikan upang marinig ng puso ng tao ang direksyong matagal ng nais niyang iparating. Habang lumalalim ang sugat ng damdamin, mas lalo ring naghahanap ng liwanag ang kaluluwa na tanging Diyos lamang ang kayang magbigay. Maraming mananampalataya ang nagsasabing nagsimula silang mapalapit sa langit matapos silang dumaan sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Bawat luha na bumabagsak sa gabi ay maaaring daan upang mas mapalapit ka sa banal na presensya ng may kapal. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na hindi kailanman tumitigil ang pagmamahal ng Diyos, kahit gaano kalayo ang nilakbay ng tao mula sa Kanya. Habang nalulunod ang marami sa takot at pangamba, patuloy namang umaabot ang habag ng Panginoon upang iligtas ang pusong sugatan at pagod na. Dahil sa dakilang pag-ibig na iyon, maraming pagkakataon na kinakausap niya ang isang tao sa paraang hindi agad nauunawaan ng ordinaryong pag-iisip. Kapag napapansin mong tila may paulit-ulit na pangyayaring gumigising sa budhi mo, huwag mong balewalain ang mga sandaling iyon. Minsan dumaraan ang Diyos sa pamamagitan ng matinding pagsubok upang alisin ang mga bagay na unti-unting sumisira sa pananampalataya ng tao. May mga gabing bigla ka na lamang mapapaiyak habang nananalangin kahit wala ka namang masabing sapat na dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman mo. Habang patuloy na naghahanap ng sagot ang isip, unti-unti namang binabago ng Panginoon ang laman ng puso upang ihanda ka sa mas banal na direksyon. Hindi lahat ng sakit ay sumpa dahil may mga pagkakataong ginagamit ng langit ang pagdurusa upang ilapit ang isang kaluluwa sa tunay na liwanag. Maraming tao ang abala sa kayamanan, kasikatan, at makamundong kasiyahan, kaya hindi nila napapansin na matagal nang kumakatok ang Diyos sa kanilang buhay. Kapag nagsimulang magising ang konsensya mo sa mga bagay na dati mong binabaliwala, posibleng panahon na upang pakinggan ang tinig na matagal nang tumatawag sa puso mo. Una, bigla kang hinahatak papunta sa panalangin. Kahit abala ang buong maghapon, may kakaibang puwersang nagtutulak sa kalooban mo upang humanap ng tahimik na lugar para manalangin. Karaniwang nangyayari ang ganitong damdamin kapag nais ng Panginoon na mapalapit muli ang isang nilalang sa kanyang banal na presensya. Habang tumatagal ang bawat gabi, mas lumalalim ang pananabik mong magsalita sa Diyos kahit walang malinaw na dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman mo. Pambihirang paghila ng espiritual na lakas ang mararamdaman ng sinumang unting binubuksan ang puso para sa mensaheng mula sa langit. Hindi simpleng emosyon lamang ang mga sandaling tila nananahimik ang buong paligid habang nakaluhod kang nakapikit at umiiyak sa pananalangin. Kapag nagsisimula ng mapagod ang kaluluwa sa ingay ng makamundong bagay, madalas naghahanap ang damdamin ng banal na katahimikan. Unti-unting nawawala ng saysay ang mga bagay na dati mong kinahuhumalingan dahil mas gusto mo nang mapag-isa kasama ang Panginoon. Pananabik na hindi maipaliwanag ang bumabalot sa dibdib habang bumibigkas ka ng taimtim na pagsusumamo tuwing gabi. Malalim na pananampalataya ang nabubuo kapag kusang lumuluha ang mata habang binabanggit ang pangalan ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Walang aksidenteng pagkakataon kapag paulit-ulit kang ginagabayan pabalik sa espiritual na pakikipag-usap sa may kapal. Matthew 6 verse 6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Makapangyarihang paalala ang talatang ito na mas pinapahalagahan ng Diyos ang taimtim na pakikipag-usap kaysa sa pagpapakitang tao
sa harapan ng marami. Kapag inilalayo ka ng Panginoon mula sa magulong kapaligiran upang manalangin ng palihim, maaaring naghahanda siya ng mas malalim na pagbabago sa buhay mo. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa Kanya, mas malinaw mong maririnig ang direksyong nais niyang tahakin mo. Madalas dumating ang mga pagkakataong tila wala kang ibang gustong gawin, kundi magbasa ng mga salita mula sa Biblia habang tahimik ang buong tahanan. Pambihirang kapayapaan ang bumabalot sa kalooban kapag nagsisimulang maghari ang banal na presensya sa bawat sandali ng pag-iisa. Habang patuloy ang pananalangin, maraming sugat ng damdamin ang unti-unting gumagaling nang hindi mo namamalayan. Napapalitan ng pag-asa ang matagal ng pangamba dahil may banal na paghipukang nararamdaman sa kaibuturan ng puso. Hindi kayang ibigay ng anumang makamundong kasiyahan ang kapanatagang nagmumula sa tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Kapag patuloy kang hinihila ng damdamin papunta sa pananalangin, kahit pagod na pagod ang katawan, posibleng kinakausap ka ng Panginoon. Minsan ginagamit niya ang katahimikan upang alisin ang mga bagay na humahadlang sa relasyon mo sa Kanya. Habang lumalalim ang espiritual na koneksyon, mas nagiging malinaw ang layunin kung bakit mo nararanasan ang mga pagsubok sa buhay. Ikalawa, nakakaranas ka ng paulit-ulit na pagkabalisa sa tuwing gumagawa ka ng mali. Tuwing sinusubukan mong balikan ang dating masamang gawain, may mabigat na pakiramdam na agad pumipigil sa kalooban mo. Dati ay madali lamang para sa iyong gawin ang mga bagay na alam mong hindi tama, ngunit ngayon ay tila inuusig ka ng konsensya sa bawat pagkakamali. Pambihirang pagbabago ng damdamin ang nangyayari kapag nagsisimula ng kumilos ang Diyos upang ituwid ang direksyon ng isang tao. Habang nagpapatuloy ang bawat araw, mas nagiging sensitibo ang puso mo sa mga salitang nakasasakit at mga gawaing hindi nakalulugod sa Panginoon. Hindi pangkaraniwang emosyon ang paulit-ulit na kirot sa dibdib tuwing may nagagawa kang laban sa kabanalan. Kapag lumalakas ang tinig ng budhi sa loob ng pagkatao mo, madalas sinyalis iyon na nais kang gabayan ng langit papunta sa tamang landas. Unti-unting nawawala ang kasiyahang dating nararamdaman mo sa mga makamundong tukso dahil may banal na liwanag ng gumagabay sa isip mo. Mabigat na pakiramdam ang mararanasan ng sinumang pilit lumalaban sa direksyong nais ipakita ng Panginoon. Habang tumitindi ang pagkadismaya mo sa sarili tuwing nadadapa ka, mas malinaw namang ipinapakita ng Diyos na hindi niya hinahayaang manatili ka sa kasalanan. Dakilang awa ng may kapal ang maramdaman ang ganitong uri ng pagsisisi dahil patunay iyon na hindi patuluyang naninigas ang puso mo. Hebrews 12 verse 6. For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Ipinapakita ng talatang ito na itinutuwid ng Diyos ang mga taong mahalaga sa Kanya upang hindi sila tuluyang maligaw ng landas. Kapag paulit-ulit kang binabagabag ng konsensya matapos gumawa ng mali, maaring paraan iyon ng Panginoon upang ilayo ka sa kapahamakan. Habang tinatanggap mo ang Kanyang paggabay, mas matututunan mong iwanan ang mga gawaing sumisira sa espiritual mong buhay. Madalas maramdaman ang kakaibang lungkot kahit napapalibutan ka ng kasiyahan dahil may bahagi ng puso mong naghahanap ng kabanalan. Pansamantalang aliw lamang ang kayang ibigay ng makamundong kaligayahan, lalo na kapag nagsisimula ng kumilos ang Diyos sa buhay ng isang nilalang. Habang sinusubukan mong takasan ang tinig ng budhi, lalo namang lumalalim ang pagkabalisa sa kaibuturan ng damdamin mo. Walang anumang ingay ng mundo ang kayang patahimikin ang konsensyang ginising ng banal na presensya. Unti-unting mauunawaan ng kaluluwa na hindi sapat ang panlabas na tagumpay kapag malayo naman ang puso sa Panginoon. Kapag dumadating ang mga sandaling tila, inuusig ka ng sariling budhi matapos ang pagkakamali, huwag mong baliwalain ang nararamdaman mong pananakit ng damdamin. Minsan ginagamit ng Diyos ang matinding pagsisisi upang ilapit muli ang isang tao sa tunay na kabanalan. Habang tinatanggap mo ang Kanyang paggabay, dahan-dahang mababago ang pagkatao mong matagal ng bihag ng kasalanan. Ikatlo, paulit-ulit kang dinadala sa mga mensaheng tungkol sa Diyos. Saan ka man tumingin ay tila may lumalabas na paalala tungkol sa pananampalataya na direktang tumatama sa kalagayan ng buhay mo. Kahit simpleng pangangaral lamang ang marinig mo, parang may malakas na puwersang bumubulong sa puso mo
upang makinig ng mabuti. Pambihirang pagkakataon ang paulit-ulit na pagharap sa mga salitang espiritual dahil hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ganoong paggabay. Habang sinusubukan mong iwasan ang banal na paalala, mas lalo namang lumalapit ang mga mensaheng tila personal na nakalaan para sa iyo. Hindi nagkakataon lamang ang madalas na pagdinig sa pangalan ng Diyos sa mga panahong naliligaw ang direksyon ng iyong buhay. Kapag bukas na ang kalooban ng isang nilalang, gumagamit ang Panginoon ng iba-ibang paraan upang magbigay ng direksyon at pag-asa. Minsan dumaraan ang kanyang paalala sa pamamagitan ng isang mangangaral na hindi mo naman planong pakinggan, ngunit tumatagos ang bawat salitang binibigkas. Karaniwang sumasagi sa isip mo ang mga talatang mula sa Biblia kahit abala ang buong maghapon sa maraming gawain. Habang tumatagal ang mga sandaling iyon, mas nagiging malinaw na may nais ipaunawa ang langit tungkol sa tunay na layunin ng buhay mo. Walang sino man ang kayang umiwas sa banal na pagtawag kapag pinipili ng Diyos na kausapin ang puso ng isang tao. Romans 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na lumalalim ang pananampalataya kapag patuloy na nakakarinig ang tao ng mga salita mula sa Diyos. Kapag madalas kang inilalapit sa mga mensaheng espiritual, maaring inihahanda ng Panginoon ang puso mo para sa mas malalim na pagbabago. Habang pinakikinggan mo ang kanyang mga paalala, mas nagiging matatag ang loob mo laban sa takot at pangamba ng mundong pansamantala lamang. Madalas may mga pagkakataong tila eksaktong tumutugma sa sitwasyon mo ang bawat pangaral na naririnig mo mula sa ibang tao. Pambihirang paghipo ng banal na presensya ang mararamdaman kapag may salitang biglang nagpapabigat sa dibdib at nagpapaluha sa mga mata mo. Habang nakikinig ka sa mga aral tungkol sa Diyos, unti-unting nabubuksan ang bahagi ng puso mong matagal nang natutulog sa pananampalataya. Hindi madaling balewalain ang ganitong karanasan dahil may kakaibang kapayapaang sumasama sa bawat banal na mensaheng tumatagos sa damdamin mo. Unti-unting nawawala ang pagkauhaw mo sa makamundong aliw habang lumalalim ang pagnanais mong mapalapit sa Panginoon. Kapag paulit-ulit kang inilalapit sa mga paalala tungkol sa Diyos kahit saan ka magpunta, posibleng kinakausap ka niya ng personal. Minsan gumagamit ang langit ng simpleng pangyayari upang gisingin ang pusong matagal nang nalalayo sa kabanalan. Habang mas pinapakinggan mo ang mga banal na mensahe, mas mararamdaman mo ang direksyong nais ipakita ng Panginoon sa buhay mo. Ika-4, nakararamdam ka ng kakaibang kapayapaan kahit maraming problema. Sa gitna ng matinding kaguluhan sa buhay, may hindi maipaliwanag na kapanatagang nananatili sa kaibuturan ng puso mo. Kahit sunod-sunod ang mabibigat na suliraning dumarating, hindi tuluyang nawawasak ang loob mo dahil may banal na lakas na sumusuporta sa pagkatao mo. Pambihirang biyaya ang manatiling kalmado habang halos lahat ng tao sa paligid ay puno ng pangamba at pag-aalala. Habang lumalala ang mga hamon sa bawat araw, mas lalo mo namang nararamdaman ang presensyang nagbibigay ng tahimik na kapanatagan. Hindi pangkaraniwan ang manatiling matatag sa gitna ng unos, lalo na kung dati ay madali kang panghinaan ng loob sa simpleng problema lamang. Kapag nagsisimula ng kumilos ang Diyos sa buhay ng isang tao, kadalasan nagbibigay siya ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip. Unti-unting nawawala ang matinding takot tungkol sa kinabukasan dahil may banal na katiyakang bumabalot sa puso mo. Madalas mapapansin mong mas pinipili mo ng manalangin kaysa magreklamo kahit mabigat ang sitwasyong kinakaharap mo. Habang tumitindi ang pagsubok, mas lalo namang tumitibay ang pananalig mong may Panginoong hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Walang anumang yaman sa mundo ang kayang tumbasan ang kapanatagang nagmumula sa banal na presensya ng Diyos. Philippians 4 verse 7. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ipinapakita ng talatang ito na may kapayapaang nanggagaling sa Diyos na hindi kayang unawain ng isip ng tao. Kapag nananatiling tahimik ang damdamin mo, kahit mabigat ang mga pinagdaraanan, maaaring pinapalakas ka ng Panginoon sa paraang hindi nakikita ng iba. Habang nagtitiwala ka sa Kanya, mas lumalalim ang kapanatagang pumapalit sa lahat ng takot at pag-aalala.
Madalas maramdaman ang ganitong uri ng katahimikan sa mga panahong halos mawalan ka na ng pag-asa, ngunit may lakas pa ring bumabangon sa loob mo. Habang patuloy mong hinaharap ang mga pagsubok, mas malinaw mong mauunawaan na hindi ka nag-iisang lumalaban sa bawat suliranin. Hindi man agad mawala ang problema, may banal namang presensyang nagbibigay ng lakas upang kayanin ang bawat mabigat na sandali. Unti-unting nawawala ang labis na pangamba dahil may kapayapaang tahimik na yumayakap sa buong pagkatao mo. Kapag nakararamdam ka ng kakaibang kapanatagan, kahit magulo ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, posibleng kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng kapayapaan. Minsan hindi agad inaalis ng Panginoon ang problema, ngunit binibigyan niya ng matibay na puso ang taong nagtitiwala sa Kanya. Habang mas lumalalim ang koneksyon mo sa banal na presensya, mas nawawala ng kapangyarihan ang takot sa buhay mo. Pananampalatayang matatag ang nabubuo kapag pinipili mong magtiwala sa Diyos, kahit walang kasiguraduhan ng sitwasyon sa paligid mo. Ikalima, bigla mong nakikita ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid mo. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang pagkilala mo sa mga taong may mabuting intensyon at sa mga taong nagdadala ng kapahamakan sa buhay mo. Dati ay madaling malinlang ang damdamin mo sa matatamis na salita, ngunit ngayon ay mabilis mo nang nararamdaman kung sino ang hindi tapat sa pakikitungo. Pambihirang paggabay mula sa langit, ang kakayahang makakita ng tunay na pagkatao ng ibang tao, kahit mahusay silang magkunwari sa harapan ng marami. Habang tumatagal ang bawat pakikisalamuha mo sa iba, mas nagiging sensitibo ang puso mo sa mga ugaling puno ng inggit, panlalamang at kasinungalingan. Hindi aksidente ang biglang paglayo mo sa ilang tao, dahil may mga pagkakataong inilalayo ka ng Diyos sa mga relasyong sumisira sa espiritual mong buhay. Kapag pinipili ng Panginoon na protektahan ang isang nilalang, kadalasan binubuksan niya ang mga mata nito upang makita ang katotohanang dati ay nakatago lamang. Madalas maramdaman ang kakaibang pag-iingat sa dibdib kapag may taong hindi mabuti ang layunin para sa iyo. Kahit hindi pa sila gumagawa ng masama ng harapan, habang pinapalapit ka ng Diyos sa kabanalan, mas lumalakas ang kakayahan mong makilala ang mga impluensyang maaaring maglayo sa iyo sa tamang landas. Walang lihim na natatago sa harapan ng Panginoon dahil nakikita niya maging ang intensyong nakabaon sa puso ng bawat nilalang. 1 Corinthians 15 verse 33, Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Makapangyarihang paalala ang talatang ito na may malaking epekto ang mga taong pinapayagan mong makalapit sa buhay mo. Kapag nagsisimula mong makita ang tunay na kulay ng ilang tao sa paligid mo, maaring binabalaan ka ng Diyos upang hindi ka mapahamak sa maling samahan. Habang sinusunod mo ang banal na paggabay, mas maiiwasan mo ang mga relasyong nagdadala ng sakit, tukso at pagkasira ng pananampalataya. Madalas dumating ang mga sandaling bigla ka na lamang lumalayo sa mga grupong dati mong kinagigiliwan dahil hindi na mapayapa ang pakiramdam mo kapag kasama sila. Pambihirang pagbabago ng kalooban ang nangyayari kapag mas pinipili mo ng protektahan ang espiritual mong kalagayan kaysa makisabay sa maling impluensya. Habang tumitibay ang relasyon mo sa Panginoon, mas nagiging mahalaga sa iyo ang mga taong naglalapit sa Diyos kaysa sa mga taong naglalayo sa kabanalan. Hindi na sapat ang popularidad at pakikisama lamang dahil mas pinahahalagahan mo na ngayon ang katahimikan at kabutihang nagmumula sa banal na direksyon. Kapag bigla mong nauunawaan ang tunay na intensyon ng mga taong nakapaligid sa buhay mo, posibleng kinakausap ka ng Diyos upang iligtas ka sa kapahamakan. Minsan gumagamit ang langit ng espiritual na karunungan upang mailayo ang isang tao sa maling impluensya bago pa lumala ang sitwasyon. Ika-6, madalas kang magising sa kalagitnaan ng gabi na mabigat ang damdamin. Kalaliman ng gabi ang madalas na sandaling ginagamit ng Panginoon upang kausapin ang pusong matagal nang nalulunod sa pagod at katahimikan. Kahit pagod ang katawan mo sa maghapong gawain, bigla ka na lamang nagigising na tila may malalim na lungkot na bumabalot sa buong pagkatao mo. Pambihirang karanasan ang pakiramdam na parang may nais magsabi ng mahalagang mensahe habang tahimik ang buong paligid at walang ibang naririnig kundi tibok ng puso mo. Habang nakatitig ka sa dilim ng silid,
Unti-unting pumapasok sa isip mo ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan at kinakalimutan. Hindi pangkaraniwang pangyayari ang paulit-ulit na paggising sa madaling araw, lalo na kapag may kasamang matinding pananabik na manalangin o humingi ng tawad sa Diyos. Kapag nagsisimulang hipuin ng banal na presensya ang kaluluwa ng isang tao, madalas dumadating ang mga gabing puno ng emosyon at malalim na pagninilay. Unti-unting bumibigat ang dibdib mo habang naalala ang mga maling desisyong naglayo sa iyo sa tamang direksyon ng buhay. Madalas walang malinaw na paliwanag kung bakit kusang pumapatak ang luha habang tahimik kang nakahiga at nakatingin sa kisame. Habang lumalalim ang mga sandaling iyon, mas nagiging malinaw na may espiritual na paggising na nangyayari sa puso mo. Walang anumang ingay ng mundo ang kayang pumigil sa banal na pagtawag kapag pinipili ng Diyos na gisingin ang damdamin ng isang nilalang. Psalm 63 verse 6, When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. Ipinapakita ng talatang ito na maging ang katahimikan ng gabi ay maaring maging sandali ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag madalas kang nagigising na puno ng pagninilay tungkol sa buhay at pananampalataya, maaring inilalapit ka ng Panginoon sa mas banal na direksyon. Habang mas pinapakinggan mo ang tinig na bumubulong sa puso mo sa mga oras ng katahimikan, mas mauunawaan mo ang layuning nais ipakita ng langit. Madalas dumarating ang mga gabing tila ayaw kang patulugin ng sariling damdamin dahil may mabigat kang pinapasan na hindi mo maikwento kahit kanino. Pambihirang paghipo ng espiritual na lakas ang nararamdaman kapag sa gitna ng katahimikan ay bigla mong hinahanap ang presensya ng Panginoon. Habang nagpapatuloy ang mga sandaling iyon, mas nawawalan ng halaga ang makamundong kasiyahang dati mong pinagkakaabalahan. Hindi man agad nawawala ang problema. May kakaibang pag-asa namang unti-unting pumapalit sa matagal ng pangamba sa puso mo. Unti-unting gumagaan ang loob habang nararamdaman mong hindi ka pinababayaan ng Diyos sa pinakamadilim na oras ng buhay mo. Kapag madalas kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, na tila may mabigat na mensaheng gustong ipaunawa sa puso mo, posibleng kinakausap ka ng Panginoon. Ikapito, unti-unting nawawala ang gana mo sa makamundong bagay. Dati ay sobrang mahalaga para sa iyo ang papuri ng tao, kasikatan, at mga bagay na nagbibigay lamang ng panandaliang kasiyahan, ngunit ngayon ay tila nawawalan na ang mga iyon ng halaga sa puso mo. Kahit pilitin mong bumalik sa dating nakasanayan, may bahagi ng pagkatao mong hindi na nasisiyahan sa mga gawaing dati mong kinagigiliwan. Pambihirang pagbabago ng kalooban ang nangyayari kapag sinisimulan ng ilayo ng Diyos ang isang tao sa mga bagay na walang tunay na kabuluhan. Habang tumatagal ang bawat araw, mas lumalalim ang paghahanap mo sa mga bagay na nagbibigay ng tunay na kapayapaan at espiritual na kahulugan. Hindi pangkaraniwan ang mawalan ng interes sa makamundong aliw, lalo na kung dati ay doon umiikot ang halos buong buhay mo. Kapag mas pinipili mo ng mapag-isa kaysa sumama sa mga gawain na alam mong walang maidudulot na mabuti sa kaluluwa mo, maaaring may banal na paggabay na kumikilos sa puso mo. Unti-unting nagiging mabigat sa damdamin ang mga lugar at samahang dating nagbibigay sa iyo ng kasiyahan dahil may espiritual ng pagbabago sa loob mo. Madalas mas gugustuhin mo nang makinig sa mga aral tungkol sa Diyos kaysa ubusin ang oras sa walang saysay na kasiyahan. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa Panginoon, mas nararamdaman mong hindi sapat ang mga bagay ng mundo upang punuin ang kakulangan sa puso mo. Walang anumang kayamanan o pansamantalang kaligayahan ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahang nagmumula sa banal na presensya ng Diyos. 1 John 2 verse 15, Love not the world, neither the things that are in the world. Makapangyarihang paalala ang talatang ito na hindi dapat maging sentro ng buhay ng tao ang makamundong pagnanasa at pansamantalang kasiyahan. Kapag nagsisimula ng mawala ng halaga sa paningin mo ang mga bagay na dati mong pinapahalagahan, maaring inilalapit ka ng Panginoon sa mas banal na layunin. Habang mas pinipili mong sumunod sa direksyon ng Diyos, mas nagiging malinaw na walang anumang bagay sa mundo ang kayang pumalit sa kanyang presensya. Madalas maramdaman ang kakaibang pananabik na mamuhay ng mas payapa at mas malinis ang puso kaysa habulin ang pagkilala ng maraming tao.
Pambihirang paggising ng espiritual na kamalayan ang nangyayari kapag mas nagiging mahalaga sa iyo ang kabanalan kaysa pansamantalang kasiyahan. Habang lumalayo ka sa magulong impluensya ng mundo, mas nararamdaman mo ang gaan ng damdaming nagmumula sa mas malapit na relasyon sa Diyos. Hindi man agad maunawaan ng ibang tao ang pagbabago sa ugali mo, may malalim namang kapayapaan na unti-unting lumalago sa puso mo. Unti-unting nawawala ang pagnanais mong makisabay sa makamundong takbo ng buhay dahil mas mahalaga na para sa iyo ang espiritual na direksyon. Ikawalo, bigla kang nagkakaroon ng matinding pagnais na magbago ng buhay. Kahit matagal kang nasanay sa dating pagkatao mo, may kakaibang paghahangad na bumabangon sa puso mo upang iwanan ang mga maling nakasanayan. Dati ay kontento ka lamang sa paulit-ulit na gawain, ngunit ngayon ay parang may banal na puwersang nagtutulak sa iyo patungo sa mas malinis at mas makabuluhang pamumuhay. Pambihirang paggising ng kaluluwa ang nararanasan ng isang tao kapag sinisimulan na siyang baguhin ng Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Habang tumatagal ang bawat araw, mas lumalakas ang pagnanais mong iwasto ang mga dating pagkakamali at lumapit ng mas totoo sa Panginoon. Hindi pangkaraniwan ang biglang pagkamuhi sa dating kasalanang dati mo namang ipinagmamalaki at ipinagtatanggol sa harapan ng iba. Kapag nagsisimula ng kumilos ang banal na presensya sa buhay ng isang nilalang, kadalasan nagkakaroon siya ng matinding kagustuhang mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Unti-unting nagiging mabigat sa damdamin ang mga dating bisyo, maling pananalita, at gawaing sumisira sa espiritual na kalagayan mo. Madalas mararamdaman mong gusto mong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo noon dahil may pagbabago nang nangyayari sa puso mo. Habang mas lumalalim ang koneksyon mo sa Panginoon, mas nawawala ang kapalaluan at mas lumalakas ang pagnanais mong mamuhay ng may kababaang loob. Walang sinumang tunay na hinipo ng Diyos ang mananatiling komportable sa buhay na puno ng kasalanan at maling direksyon. 2 Corinthians 5 verse 17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Makapangyarihang paalala ang talatang ito, na kayang baguhin ng Diyos maging ang pusong matagal ng bihag ng kasalanan at pagkakamali. Kapag nararamdaman mong gusto mo nang magsimula ng panibagong buhay na mas malapit sa Panginoon, maaring kinakausap ka niya upang tuluyan kang magbago. Habang mas pinipili mong sumunod sa banal na direksyon, mas mararamdaman mo ang kapayapaang dulot ng tunay na pagbabago ng pagkatao. Madalas dumarating ang mga sandaling tila ayaw mo nang bumalik sa dating ugaling nagdala lamang ng sakit, pagkawasak at pagsisisi sa buhay mo. Pambihirang lakas mula sa langit ang nagbibigay ng tapang upang putulin ang mga maling gawain na dati ay tila imposibleng iwanan. Habang nagpapatuloy ang espiritual na pagbabago, mas nagiging malinaw ang halaga ng pamumuhay na may takot at pagmamahal sa Diyos. Hindi man madaling tahakin ang bagong direksyon ng buhay, may banal namang kapayapaang sumasabay sa bawat hakbang ng pagbabago mo. Hindi aksidente ang mga sandaling bigla kang napapaiyak habang nananalangin, kahit walang nakakaalam ng bigat na dala ng puso mo. Hindi pangkaraniwan ang mga pagkakataong tila may tahimik na tinig na gumagabay sa direksyon ng buhay mo sa gitna ng kaguluhan at pagod ng mundong ito. Kapag patuloy mong nararanasan ang mga palatandaang nabanggit, maaring matagal nang kumikilos ang Diyos upang ilapit ka sa kanyang banal na presensya. Habang maraming tao ang abala sa makamundong kasiyahan at pansamantalang kaligayahan, may mga kaluluwang unti-unting ginigising ng Panginoon upang makilala ang tunay na layunin ng buhay. Pambihirang biyaya ang marinig ang banal na pagtawag dahil hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pusong handang makinig sa tinig ng langit. Madalas dumarating ang pinakamalalim na pagbabago sa mga panahong pakiramdam mo ay pagod ka na at wala nang natitirang lakas upang magpatuloy. Kapag halos mawalan ka na ng pag-asa, ngunit may kakaibang kapayapaang nananatili sa loob mo, posibleng hindi ka pinababayaan ng Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Habang mas lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon, mas nauunawaan mo na may dahilan kung bakit hinayaan niyang maranasan mo ang sakit, luha at matitinding pagsubok. Walang pagdurusang nasasayang sa harapan ng Diyos dahil maging ang pinakamadilim na gabi
ay kaya niyang gawing daan patungo sa mas banal na direksyon. Unti-unting nagiging malinaw na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa tao, kayamanan o kasikatan, kundi sa presensya lamang ng Panginoon. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Makapangyarihang paalala ang talatang ito na may mabuting plano ang Diyos para sa bawat taong patuloy na nagtitiwala at lumalapit sa Kanya. Kapag dumaraan ka sa mga panahong puno ng kalituhan at takot, hindi nangangahulugang pinabayaan ka na ng langit dahil may layunin ang bawat pangyayaring pinapayagan ng Panginoon. Habang pinipili mong sumunod sa Kanyang banal na paggabay, mas makikita mo kung paano niya unti-unting binabago ang buong direksyon ng buhay mo. Maraming tao ang naghahanap ng kasagutan sa mundo, ngunit hindi nila napapansin na matagal nang kumakatok ang Diyos sa kanilang puso. Kapag binubuksan mo ang damdamin mo sa Kanyang presensya, dahan-dahang mawawala ang bigat na matagal mo nang pasan sa loob. Habang patuloy mong pinapakinggan ang banal na tinig ng Panginoon, mas magiging malinaw ang landas na nais niyang tahakin mo. Hindi man madaling baguhin ang dating pagkatao at nakasanayang pamumuhay, may sapat na biyaya ang Diyos upang palakasin ang bawat pusong sumusunod sa Kanya. Napakalaking pagpapala ang magkaroon ng buhay na ginagabayan ng Panginoon, kaysa mamuhay na puno lamang ng pansamantalang kasiyahan, ngunit walang tunay na kapayapaan. Kapag naramdaman mong kinakausap ka ng Diyos, huwag mong isara ang puso mo sa Kanyang banal na pagtawag.